So, welcome back. Ah, ano itong Biscode ako. So, focus na sa slash home. So, slash home. So, mo na itong home. So, I am home. Now, ang next problem na to, what if puno na taog ka ng mga design? So, di ba? Possible na naman tayo mga div dira. For example, yan na. Div. Then, this is section. Then, ganito lang, napay lain pag yun. This is section 2, section 1. So, for example, napatay footer, di ba? Nga naman ang usa ka page. So, this is footer. Then, napay navbar. So, ganito lang. Ito lang enter. Ito po mga libog. So, di ba na may navbar na. So, navbar. So, for example, nga na. So, nadri yung this is na navbar. So, di ba, yan naman ang usa ka section sa usa ka page. So, actually, reload page. So, ma-display man. Pero, imagine na, sa navbar, napuno na siya mga ULLI or unsa pa nang approach ang gigamit para makamit mo usa ka navbar nga collapsible or friendly sa mobile, di ba? Tinataasan sa code na. So, dili na siya proper kung diri pa ninyo na siya i-plaster sa web.php. So, diri mo sulod ang blade. So, na-blade si Laravel na di sa views. So, gitawag na ko na siya blade. Then, ang format na niya is a file name .blade.php. So, ibutang mag-create a home. So, right-click na ko, new home.blade.php. Then, ako siya i-transfer dito, kanin sila, tanan. This is home.blade. By default na HTML5 CSS code. Click nyo na. Then, mo-create na siya template ninyo about HTML. Then, i-paste lang na ako dire ang akong mga HTML. Then, dire, i-return ako ang view. Magamit ko view nga function. Then, ang pangalan sa file without the blade.php. Kaya format naman niya. So, return view, home lang. So, ito na to. Load page na to. So, nakita na to. Maora gyapon. So, mas limpyo na siya, mas hinlo siya. Kaya diri, pwede na ka maka-create o navbar nimo kag lingon. So, for example, create tag navbar, diba? Mas limpyo siya lang tawon. Then, a tag. href slash home. Tayo ko home. Ako lang sang i-paste. So, may yung tao. Diba, gallery man to isa na to ka route. And isa to ka route is about us, diba? So, ito na gallery. Then, about us. Diba? So, kana siya. Nag-route page na ko na nanatay. Simple ha, navigation. Then, ay mga content. So, na siya this footer, mga na. So, mas hinlo siya, separated. Then, hinlo ra pod ang imong nasa web.php. So, how about magpasa kag value para sa itong gibuhat kaniya. So, itong balikon. Magbutang ta dira og name, for example. Magparameter tag name. Then, si name, ipasa na ito padung sa view. So, ato na po na siyang butangan lag arrow. Di na ko ka-sure sa name ani. Then, gamit tag with nga function nga na nila Laravel. Then, ibutang lang diri ang variable dito sa blade. Muna ang variable gamiton sa blade. So, for example, n lang sa ta para ma-distinguish na to. Then, name. So, kani si name, mao ni siya. So, whatever value nga naa diri, kani may mo receive sa request. Then, ipasa niya na sa blade as n nga variable. So, diri sa blade, mayon ta diri og description na atong butang hello. Hello. Then, pag nasa blade na ka, kung gusto nimo mag-echo sa mga variable, sa Laravel sa blade, na siya syntax nga double curly. Then, unsa to nga variable ang dito, mao pod na nga variable imong gamiton diri. So, imong gigamit diri is n, naka-string lang siya, pero diri, imo siyang $n. So, ato i-try. Home slash tanto si Janjan. So, hello, Janjan. Kagas. So, hello, Kagas.
Then balik ta diri. So ato siya himuong name. So dapat ato lang sa ipa-error. So nga ang error niya. Mayroon na siya undefined variable name. Tungod kay n diri name siya diri. So ako i-separate para mas klaro. N siya diri, naka-name siya diri. So mayroon ko a diri, dapat a po diri. So dili ni sasari nga kani siya pareha diri. Kaning second parameter diri dapat parehan sila ani. And kani diri, ikaw na bahala unsa pa i-name niyo. Pero pinaka recommended nako ninyo or recommendation ako ninyo is iparehan na lang ninyo tanan para dili libog. Diba? Then reload page. So, ano siya? Gagas. Maria. So, ingana lang.